Miss Kim Chu and Mr. Paulo Avellino. Ito pala ang totoong dahilan kung bakit tila walang paramdam si Kim at si Paulo. So ano nga ba ang tunay na ganap? Totoo nga ba na may pataywan ang Kim Pao? At ilang mga balita patungkol po sa di pagkakaunawaan ni Miss Bel Padilla and Miss Kim Chu, usap-usapan online. Yan ang sante ang kwento. Noon, sapat na ang isang interview upang makumpirma ang isang relasyon. Ngayon, iba na. Ang social media na ang nagiging investigador or ninyo parang tahimik si Kim tsaka si Paulo, 'di ba? Parang wala tayong masyadong nakikita or nababalitaan patungkol sa kanila. Tas kaso ng Kim Pao, hindi nila kailangang kumpirmahin, no? Ang bawat usap-usapan, hindi Miss Kim Chu and Mr. Paulo Avellino. Ito pala ang totoong dahilan kung bakit tila walang paramdam si Kim at si Paulo. So ano nga ba ang tunay na ganap? Totoo nga ba na may pataywan ang Kim Pao? At ilang mga balita patungkol po sa di pagkakaunawaan ni Miss Bel Padilla and Miss Kim Chu, usap-usapan online. Yan ang ating pag-usapan maya-maya lang. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Sa mundo ng showbiz, may mga tambalang sumisikat dahil lang sa proyekto. Meron namang sumisikat dahil sa kontrobersya. Ngunit may ilang nagtatagumpay dahil sa kakaibang kombinasyon ng chemistry, misteryo at matinding suporta ng mga tagahanga. Isa na rito ang tambalang Kim Chu at Paulo Avellino ni na Kim or Kim Pao. Muling naging sentro ng usapan ang dalawang matapos kumalat ang sa social media ang umano'y mga resibo na nag-uugnay sa kanilang Taiwan trip. Ayon sa mga ulat, naging abala ang mga tagahanga sa paghahanap ng mga palatandaan na magkasama ang dalawa at dito rin po talagang makikita na meron pong mga resibo na nagkalabasa na magkasama dalawa sa Taipei. Matapos magbahagi si Paulo ng mga detalye tungkol sa kanyang biyahe. Gayunman, walang opisyal na kumpirmasyon o matibay na ebidensyang inilabas na nagpapatunay na magkasama nga sila sa nasabing paglalakbay. Ngunit dito lang naging interesante ang kwento. Noon, sapat na ang isang interview upang makumpirma ang isang relasyon. Ngayon, iba na. Ang social media na ang nagiging investigador or nagsisilbing investigador. Mula sa boarding pass, hotel background, reflection sa salamin at food receipt hanggang sa kulay ng upuan sa airport lunch, lahat ay sinusuri ng mga tagahanga. Ito ang tinatawag ng marami na resibo culture. Sa kaso ni Kim at Paulo, hindi na mabago ang ganitong sitwasyon. Sa bawat pagbiyahe ng isa sa mga netizen ang naghahanap ng ebidensyang magpapatunay na magkasama sila. Ang simpleng pagkawala ni Kim sa ilang public appearances ay agad na naging dahilan ng mga spekulasyon. Kasi kung mapapansin niyo, parang tahimik si Kim tsaka si Paulo, 'di ba? Parang wala tayong masyadong nakikita or nababalitaan patungkol sa kanila, tas absent pa siya sa It's Showtime na mas lalong nagpatibay sa mga spekulasyon na magkasama nga sila sa travel na ito. May isang katotohanan sa entertainment industry. May tumatagal na interes ang publiko kapag meron pong tinatawag na misteryo. Kung araw-araw na malinaw ang lahat, nawawalang excitement. Sa kaso ng Kim Pao, hindi nila kailangang kumpirmahin, no? Ang bawat usap-usapan, hindi rin nila kailangang itanggi ang bawat chismis. Dahil habang walang malinaw na sagot, patuloy na nagtatanong ang publiko. At habang nagtatanong ang publiko, nananatili silang relevant, 'di ba? Ito po yung isang patunay kung gaano po ka-relevant si Kim at si Paulo. Biruin po ninyo ha, ang gagaling ng mga Kim Pao, makakita lang sila ng mga background, napagdudugtong-dugtong na talagang nasa isang lugar sila.
And kung ay isipin naman natin, wala namang masama kung sila ay magkasama, parehas namang sila po ay may understanding na, 'di ba? At nakikita naman natin na talagang nagkakamabutihan na silang dalawa. Wala pa man pong direktang pag-amin mula sa kanila. Hindi pa man nila pinapublic yung kanilang relationship. Pero kitang-kita naman, 'di ba? Hindi lang 'to basta fan service lang, katulad ng sinasabi ng ilang mga bashers. Mas lalong umingi ang pangalan ng Kim Pao matapos lumabas ang mga ulat na nanguna sila sa ilang online fan voting at popularity survey. Ayon sa ulat ng Abante Tonight, nalampasan umano ng Kim Pao ang iba pang malalaking pangalan sa entertainment kabilang sina Dingdong Dantes, Ivana Alawi, Angelica Panganiban at iba pang kilalang personalidad sa naturang online voting activity. Bagamat hindi ito direktang sukatan ng kabuuang kasikatan, malinaw na ipinapakita nito ang isang bagay, napakalakas ng kanilang fan base. At sa modernong entertainment industry, ang organisadong fandom ay isa sa pinakamahalagang puwersa. Ang lakas ng Kim Pao Nation, maraming love teams ang may mga tagahanga, ngunit hindi lahat ng fan base na handang mag-imbestiga, mag-trend, mag-hashtag, bumili ng ticket at sumuporta sa bawat proyekto na meron po ang isang tandem, no? Ang Kim Pao ay nakabuo ng komunidad na hindi lamang nanonood. Hindi lang sila basta nanonood, hindi lang basta kinikilig, hindi lang basta nagko-komento, pero sila po ay genuinely supporters. Kumbaga lahat ng gagawin po ng Kim Pao, nakasuporta sila. Pag may movie, panonoorin, may teleserye, may mga product silang ini-endorse, sinusuportahan. So which means ganun katindi ang Kim Pao Nation. Ang Kim Pao ay nakabuo ng komunidad na hindi lamang sila po ay pinanonood, ngunit aktibo silang kalahok sa kwento. Kapag may bagong larawan, silang unang nagsusuri. Pag may mga bagong project, silang unang nagpo-promote. At kapag may bagong chismis, sila rin ang unang naghahanap ng resibo. At isa sa mga dahilan kung bakit tumatagal ang Kim Pao ay hindi lamang sila nakasandal sa romantic pairing. Pareho silang may kanya-kanyang kredibilidad bilang artista. So sinasabi dito na magkaroon man ng solo project si Miss Kim, may pangalan na siya sa showbiz. Hindi lang sila basta nakasandal lang sa love team. Magkaroon man ng project si Paolo Abilino, paniguradong kikita yun dahil meron siyang fan base. So pareho silang may kanya-kanyang mga fan base at supporters, no? Si Kim Chiu ay nananatiling isa sa pinakamatatag na telebisyon at movie personality sa kanyang henerasyon, samantalang si Paolo Abilino ay kilala sa kanyang versatility bilang aktor sa iba't ibang genre ng pelikula at serye. Kapag pinagsama ang dalawang artistang may sariling following, mas lumalawak ang kanilang audience. Isa rin sa mga malaking salik ng paglakas ng Kim Pao phenomenon ay ang kanilang international reach. Noong 2026, inulansad ang Love Kim Pao World Tour na nagdala sa kanilang tambalan sa iba't ibang bansa upang makaharap ang mga overseas Filipino fans. So dahil dito, hindi na lamang lokal ang kanilang impluwensya, nagkaroon din sila ng global audience. At kapag global ang fandom, mas mabilis kumalat ang anumang balita o espekulasyon. So, meron pong mga lumalabas na mga opinyon, no, patungkol po sa kanilang tinatawag na Taiwan trip. Kung tutuusin, hindi naman Taiwan trip ang pinakamahalagang bahagi ng kwento. Ang tunay na balita ay kakayahan ng Kim Pao na manatiling sentro ng usapan kahit walang official na confirmation ng anumang relasyon. Ibig sabihin nito, lumampas na sila sa tradisyonal na konsepto ng love team, naging cultural phenomenon na sila. At sa bawat resibo na lumalabas, mas lumalawak ang discussion. Sa bawat haka-hakat, mas malalim ang interest ng publiko. So, to sum it up, sa kasalukuyan, nananatiling haka-haka pa rin yung mga kwento na tungkol sa Taiwan trip ni Kim at Paolo. Wala pang official na confirmation na magkasama nga sila doon sa nasabing biyahe at marami pa rin sa mga kumakalat na online ay batay lamang sa obserbasyon at interpretasyon ng mga tagahanga. Ngunit isang bagay lang ang hindi natin maikakaila, na sa panahon kung saan mabilis kumalat at sumikat at mabilis ding makalimot ang mga artista, ay nananatiling matatag ang Kim Pao. At marahil yun ang pinakamahalagang resibo sa lahat. Hindi ang boarding pass, hindi ang travel photos, hindi ang screenshot, kundi ang katotohanan ng hanggang ngayon, sila pa rin ang isa sa
pinag-uusapang tambalan sa Philippine entertainment industry. So kayo po, anong niyong saloobin patungkol dito? Mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dareds TV and Dareds channel. God bless everyone.